Hello mga ka-chill! Welcome back to my channel, and for today's episode, we are going to explore the southern part of Cebu town, and of course, this is the city of Naga mga ka-chill. And alam nyo ba, this has become the major tourist attractions for many locals and tourists mga ka-chill dito sa Cebu. O diba, panalo? So ito na nga po ang Naga Boardwalk plus yung pasilong sa Naga later on. So, for today's episode mga ka-chill, ayan, we decided with my cousin Sass na mag-explore nga kami dito and kumain for dinner. So, this is the resto we choose mga ka-chill. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng resto na to. Pero very nice yung ambience mga ka-chill, overlooking the stunning view of the oceans mga ka-chill. So, bago natin i-explore yon later ang ating mga pagkain, dito muna tayo sa place. So, while waiting sa food mga ka-chill, we came early actually. So, mga around 4 o'clock pa ito. Ay, medyo yung weather mga ka-chill medyo paulan na hindi. So, ayan, kaya hindi masyadong clear yung sky. But, this is the Naga Boardwalk mga ka-chill. Ayan, look at the place. Ayan, pwede kang mag-walking dito. Ayan, and sabi nga nila, ito yung the stunning walk above the ocean. So, diba? Panalo naman talaga ka-chill. Makikita niyo po talaga yung ocean dyan. And maganda pong maglakad-lakad. Alam niyo ba mga ka-chill, itong City of Naga is not just your typical countryside destination dahil it became the Cebu's biggest festival every year, yung ano nga nila, the Gitab, known as the Festival of Lights. So sinicelebrate nila po ito every year. So ayan mga ka-chill, as I was saying, ito po ay part ng Southern Cebu town. Malapit na to sa amin mga ka-chill, 20 to 30 minutes depende sa travel. I never realized mga ka-chill na ang ganda na pala dito. Hindi ko actually ito napuntahan pa, at never namin growing up, hindi talaga namin pinupuntahan to mga ka-chill. Meron kasabihan sa lugar na to kaya hindi namin pinupuntahan ngayon. Sa amin na lang to. Pero look at now, ang ganda na po ng tourist attractions actually. So ito yung parang plaza nila. So ginawa nila talagang tourist attractions. Ang dami pang mga kainan dito mga ka-chill na pwede nyo i-explore, street food, mga fast food chain. Ayan. So ayan na nga po ang area. At parang Instagrammable din po at photogenic yung mga views nila dito. At pwede kayong mag-picture from here and there mga ka-chill, diba? So, very relaxing talaga yung nature part na ito, where you can also have a peaceful walk by the sea and then giving you a new vibrant attractions para sa inyong mga recreational activities. Ayan, pwede nyo nga, mayroon silang love, faith, hope dyan na magpicture kayo. So, ayan yung sa ate girl, nag-ikot-ikot muna kami dyan. And very large and spacious po yung recreational ground nila mga ka-chill. Pwede kayong mag-picnic dito. Basta lang, magdala kayo ng sarili yung blanket. Tapos, ayun, clean as you go lang. Look at the sea mga ka-chill, diba? Pasaya-sayo pa ako dyan. O, diba? Mayroon din maraming benches dito na facing the sea. O, pwede kayong dyan. Mag-chill-chill lang at isipin ang yung mga utang, charot lang mga ka-chill. So, ayan na nga po, diba? Pasayo-sayo pa tayo dyan. So, ayun na nga, bumalik na tayo sa resto mga ka-chill. Ayan, look at the resto, diba? Facing the oceans. At talagang mapapasarap talaga ang iyong pagkain dyan pag ganyan ang view mo. And in fairness to this resto mga ka-chill, masarap din po ang mga food nila. Nakalimutan ko lang po yung pangalan nila. Pero, marami pong resto dito mga ka-chill. And in fact, for now, dahil medyo late ang upload natin, marami na pong resto na nagtatayuan dito. At talagang bongga na po yung inyong mga options na pwede nyo pong kainan pag nandito kayo. So, ayan. Kasama ko ang aking mga pinsan mga ka-chill along with their mga anakis. O, diba? Ako na lang mga anak. Walang anak. Charot lang.
So ayan mga ka-chill, after nga ng dinner, medyo early pa to. So now we decided na mag-coffee, mag-melty. Ayan, mayroon pong okwado dito. So ayan, nag-melty muna kami dahil hinintay namin magbukas itong kanilang pasilong sa Naga mga ka-chill. This is also one of their attraction dito. And alam nyo ba, ang place na to ay designed by the renowned international designer na si Kenneth Cobenfy. So, I hope I pronounce it well. So, meron din po ditong museum sa Naga where you can also check. Pwede nyo pong pasukin, which is hindi na namin pinasok. Pwede nyo pong malaman ang history ng Naga. So, ayan yung place mga ka-chill. Look at that. Ang ganda talaga dito. And, syempre, yung pasilong sa Naga, sa mga Bisaya, alam nila kung ano ibig sabihin ng pasilong. But, for those who are not Bisaya, diba? Chat lang. Ang tawag daw dyan is get some shade in Naga. Diba? In English na natin para mas madali. Dahil hindi ko rin alam ang Tagalog dyan. So anyway, mga ka-chill, this is, mayroon sila ditong interlock ring-shaped fountain. Ito talaga yung, nila dito, attraction. Ang ganda. Very amazing in fairness to Kenneth Fuel. Diba? Ayan, diba? Makikita niyo po, very green yung area. And the good thing about this place, mga ka-chill, very clean, kaya, and organized. Pag pumunta kayo dito, mga ka-chill, it opens only from 6 a.m. to 8 a.m. sa morning. Plus, yung sa afternoon na nga po is 4 p.m. to 10 p.m. Dahil gusto nilang ma-maintain yung attraction ng park. Plus the cleanliness, diba, bongga. And of course, you can enjoy the spectacular and yung the sun goes down, diba? Ito yung kanilang pa-design dyan. Ang ganda din po niya, diba? So, ayun, mga ka-chill, amazing, relaxing ambience. Lalo na pag narinig nyo po yung sound ng water ng doon sa fountain nila, ay talaga namang nakaka-relax, mga ka-chill. O yan. Nag-enjoy lang kami dito at syempre mas ma-enjoy dahil kasama ko nga po ang aking mga pinsan at kanilang mga anak. Never in once in the blue moon na din po nangyayari ito dahil syempre OFW tayo, once a year lang tayo nakaka-uwi at minsan lang namin mag-gather yung aking mga pinsan din. And Diyos ko, nakakagulat, ang laki na po ng mga kiddos nila. So, hindi ko na-realize, time flies na pala talaga at napag-iiwan na tayo, charot lang. So, anyway, mga ka-chill, okay lang yan. Kasi ang buhay, diba? So, anyway, ayan na nga po, mga ka-chill, ang kanilang garden. They have also many benches here. Pwede kayong relax, mag-upo po. Tapos, ayan, mayroon din po silang bridge dyan na nag-a-add sa view ng fountain. Ayan, diba? Pag pumunta kayo dito, mga ka-chill, bawal po magdala ng food, which is very good kasi para hindi po madumi at talagang gusto nilang i-maintain yung cleanliness ng area. So, ayan, mga ka-chill. Pwede nyo po itong puntahan during the weekdays. Mas okay, I think, kasi nagpunta kami weekdays to. Wala masyadong tao, so it can be very crowded during the weekend kasi marami pong pupunta dito para maglakad, mag-chill lang. Diba? Look at the vibes of the sound of the waterfalls, mga ka-chill. Ang ganda. Pag nandito kayo sa Cebu, mga ka-chill, nag-tour kayo sa Cebu at yung mga taga Cebu na hindi pa nakapunta dito, you must visit this place. Yung mga tourists naman po, mga ka-chill, pag pumunta kayo ng, let's say, Oslob or mga falls around Cebu City or southern part of Cebu, dadaanan lang po ito, mga ka-chill. At you might as well check this out and drop this area or mag-drop kayo sa area na to kasi talaga namang worth it. Dito kayo mag-kumain, mag-dinner. Ang ganda ng vibes paggabi. At marami kayong choices na mga food, mga ka-chill. If you don't like yung mga street food o marami na mga fast food resto na dito, kung ayaw nyo rin, mayroon din mga medyo high-end na resto na. At syempre, pag gusto nyo naman ng mga mag-coffee na, ayun, marami din pong pwede po ditong pagkapihan or mag-milk tea lang. Or look at that. O si ate girl, sayang-saya naman siya dyan sa kanyang
view. O, di ba makikita niyo po yung benches from the bridge. Ayan. Definitely mga ka-chill, babalik-balikan ko to pag naka-uwi. Pwede lang kami mag-ano dito, mag-chill lang or mag-dinner lang. Malapit lang ito actually sa bahay. Traffic lang talaga sa area na to dahil national highway yung dadaanan mo. But nevertheless, it's all worth it po ang pagbisita nyo dito. So, ayun mga ka-chill, talaga namang na-enjoy namin ang aming paggala dito. And syempre, pag meron din kami mga friends na bibisita ng Cebu, definitely I will bring them here at talaga namang maganda ang place. Kung hindi nga lang ako na-invite ng pinsan ko mga ka-chill dito na pumunta, never ma-discover ko tong place na to. Sobrang maganda na pala talaga dito. And in fairness to them mga ka-chill, mas maganda pa to prior nung nagbagyo. So, actually, kaka-develop lang din nila. Pero, now, talaga namang bongga na rin po ang pagka-develop nila. So, ito po yung Museo Naga na pwede rin yung pong puntahan kung gusto nyo nga pong ma-discover ang history. And tapos, ito po yung park nila. O, diba? Ang daming benches, maglaro ang kids, ganyan. At very clean. As I was saying, organized and clean po dito. And, of course, parking can be challenging, pero makakita naman po kayo ng parking din along the area. Kaya I advise na puntahan niyo po ito ng medyo maaga ng konti para hindi po kayo makakita pa po kayo ng mga parking dyan sa tabi-tabi. So, this is the area mga ka-chill. Ang ganda na, di ba? So, ang daming kainan. So, definitely babalik-balikan natin ito sa susunod nating bakasyon. So, yun lang mga ka-chill. Thank you for watching. Till next time sa ating mga susunod na ganap. Bye!